Nagulat siya nang bumangon ang balangkas ng hindi nasaktan, ngunit may namamagang mga kasukasuan. Naguguluhan, mabilis niya itong pinaalis habang si Christina ay nanunood mula sa arena ng kagubatan. Walang pangalan na nagmumungkahi na sinadya niyang matalo sa laban, habang si Reno ay nagluluksa sa perang nawala sa pagtaya sa kanya. Biglang nagbago ang mood ni Reno at nagkomento siya na natapos na nila ang kanilang misyon. Lumapit si Christina at humingi ng isa pang laban, iniisip na hinayaan niyang manalo siya dahil wala siyang lakas para talunin siya. Gayunpaman, iginiit ng kalansay na siya ay walang ingat at nawala dahil nataman siya ng kanyang espada. Hinihikayat niya itong pumunta at manalo sa paligsahan. Nang tanungin kung magkikita pa sila, walang sumasagot na pangalan na hindi niya alam, ngunit binabalaan siya na iwasang arestuhin kung gusto niyang maging kabalyero. Ironically, pinayuhan din siya nito na huwag magsuot ng helmet. Walang pangalan na umalis kay Rina, pabalik sa ampunan ng TNT. Ibinigay sa kanila ni Slime ang kanilang komisyon para sa pagkumpleto ng kahilingan at itinuro na ang sitwasyon ay hindi komportable dahil ang kanyang pagganap sa torneo ay naging sanhi ng marami na naghangad na maging mga kabalyero para sa pamilyang Jinay. Tinanong ng manager ng sangay ang balangkas tungkol sa pangalang Shuroj, ngunit itinala niya ito nang sabihin niyang naisip niya ito kaagad. Walang pangalan ang humihingi ng susunod na kahilingan, na nag-aalala tungkol sa mga kamakailang kaganapan. Isang asol na bintana ang nag-pop up, humihiling sa kanya na kumpirmahin ang kanyang pinili. Walang pangalan at nakatuon si Rina sa paggalugad ng mga piitan para sa susunod na 3 buwan, pag-iwas sa rehiyon ng North Alpine ngunit sa paglalakbay sa mga bundok sa timog ng imperyo. Kasama sa kanilang mga pakikipagsapalaran ang pag-navigate sa Nolulanta na paso na maze ng mga makamandag na sanga, pakikipaglaban sa mga centaur sa kota ng Equestria na may bahid ng dugo, at pagtakas mula sa mga multo sa lungga ng mga patay. Kumikita sila ng mas maraming loot at nag-upgrade ng no-names armor na may slime. Habang tinatalakay nila ang huling piitan, si Rina ay hindi nagtanong ng pangalan upang samahan siya sa Eastern Division upang makakuha ng pangalawang sulat ng rekomendasyon. Ipinaliwanag ni Slime na kailangan niyang maging branch manager, ngunit walang pangalan ang hindi makakasama sa kanya dahil sekreto ang lokasyon ng mga executive ng guild. Walang pangalan ang nagsasabi sa kanya na pumunta at nagsasaad na aalisin niya ang isang piitan pansamantala. Umalis si Reno sa galit habang pinag-uusapan ng skeleton at branch manager ang Goblin Dungeon, at ipinaalam ng branch manager na maaaring konektado ito sa Necron Society. Sa kalagitnaan ng gabi, isang lalaking nakahod na tumatakbo sa isang kagubatan, umiiwas sa mga crossbow bolts habang papalapit ang kanyang mga humahabol sakay ng kabayo. Dahil sa pagod, napaluhod siya at saka muling bumangon, nakikiusap na may maghintay para sa kanya upang iligtas. Sa TNT Regional Branch, walang pinangalanan si Slime na ang mga pumapasok sa dungeon ay may tato sa leeg at na nakatagpo siya ng mga halimaw mula sa Necron Society na pumalit sa mga piitan. Ipinaalam din ng branch manager sa balangkas na ang piitan ay isang minahan na naglalaman ng mga bihirang bloodstone na ginagamit para sa mahika, na isasama sa kabayaran. Binanggit niya na ang gantimpala para sa paghahanap na ito ay mas mataas kaysa dati, ngunit nagbabala na maaaring mapanganib ito at nangangailangan ng normalisasyon ng piitan. Walang pangalan ang tumatanggap sa paghahanap. Pagkaraan ng ilang oras, nakatayo siya sa gitna ng isang kagubatan, tumitingin sa isang mapa at napagtanto na siya ay nawala. Ang kanyang pag-iisip ay nag-ambala ng mga kalapit na alulong, at habang sinusundan niya ang tunog, natuklasan niya ang isang puting tuta na nahuli sa isang bitag ng oso. Sinuri niya ang nasugatan na hayop at pinalaya ito bago magpatuloy sa kanyang landas. Gayunpaman, ang tuta ay nagbabantay sa kanyang harapan, tumatahol ng galit. Nalilito sa gawin nito, walang pangalan ang sumusubok na itaboy ang tuta at nilagpasan ito. Biglang bumigay ang lupa sa ilalim niya, at nahulog siya sa hukay. Nagawa niyang pigilan ang kanyang pagkahulog sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang espada sa dingding ng kuweba bago tumama sa ilalim, na may linyang mga metal spike. Habang sinusuri niya ang hukay, nakita niya ang isang patay na may sapat na gulang na puting lobo na nakabayubay sa mga spike sa di kalayuan. Ang tuta ay patuloy na tumatahol mula sa itaas, at napagtanto ng kalansay na ito ay dapat na ina ng lobo at sinusubukan ng tuta na babalaan siya sa panganib. Sa kabila ng pagtakas sa kamatayan,
napagtanto niyang hindi siya makakatakas sa hukay ng mag-isa. Sa paglubog ng araw, walang pangalan na nananatili sa hukay na may puting tuta na tumatahol mula sa itaas. Biglang, narinig ang mga boses mula sa itaas habang sinusubukan ng mga mangangaso na hulihin ang tuta ng lobo. Sa pagtatasa ng kanyang mga pagpipilian, isinasaalang-alang ng balangkas na iligtas ang lobo ngunit nagpa siya na maglaro ngunang patay. Napansin siya ng isang kalbong lalaki at tinawag ang kanyang mga kasama na iwan ang lobo at lumapit sa hukay. Iniisip ang pera na maaari nilang kikitain sa pagbebenta ng gamit na walang pangalan. Iminumungkahi ng kalbo na bumaba ang kanyang kasama at kunin ang baluti, ngunit nag-alinlangan ang kasama, sa takot na baka wala pang pangalan na nabubuhay at naghihintay na hampasin. Bilang tugon, sinunog ng kalbo ang hukay. Walang pangalan na patuloy na naglalarong patay at naghihintay na masunog ang apoy. Habang iniisip niya kung makakaligtas ba siya sa apoy, may lumabas na asul na bintana, na nagpapahiwatig na na-activate na ang kanyang flame resistance skill, binabawasan ang heat damage habang humihina ang kanyang lakas. Napagtatanto na kaya niyang tiisin ang apoy dahil sa kasanayang nakuha sa vault ng gagamba, nakahiga ang kalansay at naghihintay na mamatay ang apoy. Kapag naapula na ang apoy, bumaba ang kasama sa isang hagdan at walang pangalan na sinundot, sa takot na baka buhay pa siya. Ang isa pang asul na window ay nagpa-pop up, na nagpapahiwatig na ang pseudo-death skill ay na-activate mula sa itaas ng hukay. Galit na hinimok ng kalbong lalaki ang kanyang kasama na magmadali at kunin ang baluti, habang nag-iisip na pumunta sa pub. Sa sandaling iyon, dalawang sundalo ang lumapit sa likuran, na ang isa sa kanila ay nagpapaalala sa natatakot na kasamahan ng mga kahihinatnan ng pangangaso sa lugar na iyon. Sa ilalim ng hukay, sa wakas ay tinanggal ng natakot na kasama ang helmet na walang pangalan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makita ang bungo ng kalansay, at napasigaw siya sa takot. Walang pangalan ang sumalubong sa kanya at tumayo, ngunit bigla siyang natamba nang itinapon mula sa itaas ang kalbong lalaki at damapo sa ibabaw niya. Walang pangalan na umaakyat sa hagdan habang ang mga sundalo ay ginulo, naghahanap ng mahalagang pagnakawan. Napansin niya ang isang tato ng ahas sa leeg ng isa sa mga sundalo, na kinilala sila bilang mga miyembro ng Necron Society. Naghahanda nang umalis ang mga sundalo nang walang pangalang sumalubong sa kanila, dahilan para tumalikod sila at harapin siya. Habang nagsisimula silang mapagtanto na nagmula siya sa hukay, sinabihan ng kalansay ang nagulat na mga lalaki na gabayan siya sa piitan ng goblin. Ito ay nag-udyok sa kanila na ilabas ang kanilang mga armas at tanungin ang kanyang layunin sa pagtungo doon. Walang sumasagot na pangalan na hiniling sa kanya na gawin ang ilang bagay sa piitan at inabot ang kanyang espada, naghahanda na lumaban. Ang nangungunang sundalo, na napansin ang kanyang kapa, ay nagtanong kung ang balangkas ay si Deronem, ang bagong supervisor na ipinadala mula sa organisasyon. Nakahinga ng maluwag, itinaas niya ang kanyang talam at kinumpirma na siya ang supervisor. Yumuko ang sundalo at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na gawin din iyon, humihingi ng paumanhin dahil hindi siya nakilala ng mas maaga. Walang pangalan ang tumatanggap ng paghingi ng tawad at sinabihan silang akayin siya sa piitan habang patungo sila sa direksyong iyon. Kung nasiyahan ka sa aming recap, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pa. Pindutin ang bell para sa mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na anime recap breakdown. Ibahagi ang pagmamahal sa kapwa senpai at panatilihin nating buhay ang espiritu ng anime. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok.